Yung nagka-COVID-19, syempre hindi ako pinayagan lumabas ng amo ko kasi nilola ko, hindi ako pinayagan lumabas kasi baka mahawa. So, yun yung naging way. Nalagi na ako nanonood kay tatay. Kasi wala naman online doon sa kabila, di ba, sa ano. So, lagi ako nanonood kay tatay, doon ako nahuli nun ni tatay doon sa katuruan na noong una hindi ko talaga naano, nalakorner talaga ako ng tatay nung kaya may tawag ko na isa ako sa napunta doon nung panahon ng COVID-19. At alam ko marami dito, meron dito nabangyari na gano'n na ikaw, yan, COVID-19, di ba? Yun. Kaya nung bago matapos yung lockdown, nangusap yung Lord sa akin na may conviction na lumipat ka. Pero yalabanan ko, hindi pa ako mawabayan. Sabi ko, hindi pa. Ayaw ko tigilan ng Lord! Ayaw na akong tigilan! Ayaw mo yung conviction talaga nandun. Kasi sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng sign. Sabi ko lang, pamigyan ko ng sign eh. Lahat ng sign na hindi, actually kasama si Pastora Jordan eh, sa sign na hindi ko eh. Actually, siya naging isa din sa sign. Sabi ko, Lord, si Pastora Jo, kasi na-chat ko siya dati, matagal na yung last year, na-chat ko siya dati. Ayan, pero sabi ko, Lord, si Pastora Jo, sabi ko, pag nag-chat to sa akin, sabi ko gano'n, nung araw na yun, nung nagbawa kami ng Lord, nakas na hindi ako sign eh. Sabi ko, pag nag-chat si Pastora Jo sa akin, after yan, anong si Beb nag-ano sa akin. Sabi ko, pag nag-chat sa akin to, yun, isa sa sign. Alam niyo, nag-work ako nung time na yun, nagdasal ako, umiyak ako sa Lord, Lord. Alam niyo, nag-chat si Pastora Jo! Sabi sa akin, you are a blessing. Hindi ko alam kung nandali Pastora Jo yun, mga 2022 yata yun. You are a blessing. Sabi ko, Lord, ito na ba? Hindi mo rin ako na ano. Humingi pa lang isa pa sign, kinabukasan. Iyak ako sa Lord, Lord, ano ba hindi ko sign nun? Meron siyang sinabi sa akin na number, 33. Nilagay niya, yung niya sa isip ko, puso ko, 33. Yung sign, nahihingin ko. Kailangan yung sign na yun kako, makikita ko Lord yung 33 na yun. Sa cellphone ko, nakapatay yung cellphone ko, isa naka-off. Nakarin yung ano niya, lock, kumbaga hindi naka-open. Pag lumabas yung 33, ito na yung sign. Alam niyo, pagbukas ko, lumabas yung 33, anniversary nun. Totoo, nakalibiro. Hindi ako tumingin sa rilo. Sabi ko, Lord, 33. Pagbukas ko talaga ng cellphone, 33, sakto anniversary. Yun, nag-decision ako lumipat. At yung nag-decision ako lumipat, nawala na yung burden, nawala yung parang kapayapaan niya pamalik. At syempre, hindi lang natin sa testimony natin. Syempre, sabi, nung tayo sa syempre, papatuloy tayo bibigyan ng tithes and offering, papatuloy tayo sa Diyos. Alam niyo, i-share ko yung nanay ko, 2024, na na-hospital yung nanay ko, na-aksidente yun, nabalian ng kaliwang pigi, nabalik. Ay syempre, dahil nagtitiwala sa prarangan ng pagbibigay, pagkakaloob sa Diyos na alam natin ng Lord, hindi lang siya nagpapala sa financial. Oo, financial, kasama talaga yun. Pati yung sa mga pamilya mo, kasama, damadaloy. So, na-hospital yung nanay ko, syempre, yung bakal pa lang, 6,000 na eh. Bakal pa lang na 6,000 ilalagay sa kabilang tuwing niya. Doctor's fee pa, hospital pa. Dahil 2 buwan yata nanay ko na-confine sa hospital noon. Alam niyo, napakabuti ng Lord. Kasi sabi ko, Lord, hindi ko ibigay itong tithes and offering na to sa pangailangan ng nanay ko. Hindi ka parang kasi may gastusin yun. Alam mo, may hospital fee, Lord, ibigay ko sa'yo, dahil nagtiwala ako, sasagutin mo ang bills. Alam mo, ikaw bahala sa nanay ko. Alam mo, napakabuti ng Lord. Alam mo, napakabuti ng Lord. Wala kami binayaran, ni zero, ni piso. Wala kami binayaran sa doktor, sa ospital, sa bakal, sa nalilagay sa piging niya. At meron pa kami free na hospital bed and 2 wheelchair na brand new. Grabe. Ay, ito pa, last na to pala to. Dahil tayo naniniwala na lang para tayo na palagbibigay tayo sa gawain ng Diyos. Andun yung protection ng pamilya. Ako po ay single mother. Yung anak ko po ay nagda-drive ng Lalamove. Dahil alam niyo Lalamove, nagdi-deliver siya ng kasi working student. Nag-aaral po kasi. So, gabi yun, nag-chat siya sa akin naman. Sabi niya, mahal ko bakit? May masamang balita. Sabi ko, ano yun? Na-disgrasya ako. So, sabi nga, nangyari sa'yo, sabi nga, yan, kaya, Lord, Lord, ikaw, nagagasan ako sa Lord, bahala ka Lord, sabi mo, ganito, ingatan mo, kasama sa mga pagkakatapat sa'yo, sa pagbibigan, pagkakaloob, na ingatan mo yung anak ko, alam niyo, napakabuti ng Lord, kasi alam niyo po yung nangyari doon sa anak ko, yung malaking bato, na, nasa C5 siya, alam niyo naman na C5, highway, tumatakbo, alam niyo yun, nagulat daw siya sa harapan na may malaking bato siyang nasa gasaan, alam niyo, ang covering ng Lord nandun, kasi yung sumemplang, hindi tumama yung ulo, gas-gas lang dito. Samantalang
Disgrasya, tumatakbo sa highway, pababangga, masasakit sa amin, batang malaki. Di ba dapat, ang inisip ko baka may tumama ulo, na-disgrasya, ospital, o ano tumatakbo sa isip ko, syempre nalaging satanas, na napakabuti ng Lord. Umuwi siya sa bahay, gas-gas lang dito, dahil lang ilagan. Praise the Lord! Huwag tayo matakot, magbigay, magkaloob. Dahil sa nanay ko parang sa ospital, hindi ko binitawan yung tithes and offering, binigay ko sa Lord talaga, hindi ko pinasok. Sa totoo lang, naging tiwala ako, Lord, ako magbabayad ng lahat ng bill sa ospital at magpapaano. At kasama na yung anak ko na praise the Lord talaga. Gas-gas lang sa siko. As in, gas-gas lang. Para lang siyang nadapa. Parang nadapa lang siya na gano'n. Walang tama sa ulo. Walang pero praise the Lord talaga. Protection, ang ikaw nila. Kaya, tayo may magpakatapat sa pamimigay kasi totoo po yung salita ng Lord na hindi ka na mapapalay financially, pati yung pamilya mo, i-cover niya na kung balot ng banal ng dugo, ingatan niya ang pamilya. Kaya sabi ko, Lord, salamat. Dahil aksidente sa highway pero walang masamang nangyari, gas-gas lang. Kaya, to God be all the glory! Woo! Hindi ko pinagsisisihan. Lumipat ako sa ministeryo ito kasi buhay na buhay ang Diyos sa ministeryo ito. Amen!